And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. And once again, welcome back to your favorite noontime show. And we are on our week opener episode. And it's always a great blessing na patuloy po tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para patuloy po muling lumago ang ating pong mga spiritual na pamumuhay. Alright, wala tayong audio sa ating pong yun, meron na. Yan. Alright. So muli ay maraming salamat po sa bawat isa po sa atin and nakasubaybay. Keep tuning in dahil maganda po ang episode natin ngayon. And ako po ay naniniwala na patuloy tayong magpapalain ng Panginoon. Shout out to all the mothers of North, South, East and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And to our viewers nationwide and worldwide, ay keep tuning in po sa programa po na ito. And of course, ay nais ko rin batiin lahat ng mga mothers from our Inner South Border family. And also, ay magandang tanghali, of course, to my wife. Hello, Ma'am Yang. And of course, kay ganun din ay binabati kong may birthday ngayong araw po na ito, si Ma'am Leila and Ma'am Julie. Yan, happy birthday po sa inyo. Alright, of course, with my co-host here, Ma'am Marinelli and Ma'am Cynthia. Naka-off po kayo dyan. Naka-office. Okay niyo ka, Ma'am Cynthia. Good afternoon sa inyong lahat. Nasaan kami? Ayun, ang camera natin. Good afternoon po sa inyong lahat and welcome sa The Baptist Lunch. Siyempre, special greeting sa aking asawa na nanonood ngayon sa Camp Aguinaldo. Hi, honey. And kay JJ at kay Jeremiah na bakasyon na. Tapusin nyo na yung ginagawa nyo dyan sa bahay, ha? At sa lahat ng mga nanay na kasama ang mga anak sa bahay ngayon, naway maging fruitful ang inyong mga araw dahil nagbakasyon na ang mga bata, 'di ba? Sana mabigyan natin sila ng mga alituntunin sa bahay para makatulong din sa atin sa gawaing bahay. At sa lahat ng mga West Bank mothers, good afternoon at shout out sa mga South Border mothers na lagi akong tinatag sa pictures nila. Sasama na ako sa picture taking. Good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, maayong udto sa tanang viewers din na sa Hong Kong. Ang mga suki nato ng mga Bisaya din na sa Hong Kong. Maayong udto kaninyong tanan. Amen. Hello. Magandang tanghali po sa lahat. At ngayon nandito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition, every Tuesday. At sa unang mother na nakita ko na talagang nandito sa ating isa sa mga viewers ay si Sister Blessy. Hello, good afternoon. At si Sir Marlon. Nakita ko na rin si Sir Rico Formanes, si Ma'am Marie Chris Malabay. Ito, yung mga suki natin. Si Genesis. At sa lahat-lahat po at ng ating mga viewers, lahat ng areas, ang corners, at ang mga nasa abroad, syempre, nabilang na dyan yung mga Hong Kong, mga Jongkong, at yan, Japan, si Ma'am Flor. Ayan. Lagi nagpapadala ng picture si Ma'am Flor. Sasama din siguro yan sa picture taking ng South Border mothers. Pwede. Pati sa France. Pati France. Ay, Ma'am Noyce, lagi yan. Minsan nalilate siya, pero lagi yung review. Lagi siya may replay. Oo. Nakakatawa. Bunso? Parang bunso nga lang. Ako, panganay. Magandang tanghali po at sa aking family. Hello, bumati sila sa kanilang mga better half. Ako naman, hello, Brother Noel. Ingat ka dyan. Ooh. May kiss pa. May kiss pa yan. At si Pauline, ayan, hello. Hello sa lahat. Amen. And alam nyo mga kapatid, napakaganda po at diretso na tayo sa ating topic. I believe na naging blessing po sa inyo yung topic natin last Tuesday. And we have our guest na si Ma'am Leslie. Talaga na mga napakaganda na talakayan po natin noon at talagang makikita po natin how blessed kapag sumunod ka talaga sa pattern ng Diyos sa iyong papel bilang isang mother of the family and bilang asawang babae. Kaya nga nandoon tayo sa topic natin na the housewife
Napaka-importante nito. Again, inuulit ko sa bawat isa po sa atin, no, mga kapatid, no, lalo-lalo sa mga nanay na nanonood ngayon, ay ako po yung pinapaalala ko po sa bawat isa po sa inyo na wag niyo pong katakutan na iwanan ang mga bagay na hindi naman magiging balakid sa inyong paglago. At higit sa lahat, wag niyong panghinayangan ang mga bagay na inyong maaaring maiiwan at nakasanayan nung kayo pa ay ginagawa nyo pa yan simula nang kayo'y dalaga para gampanan ang natatanging responsibilidad na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil ang pagpapala kailanman ay hindi po natin yan. No? Inuulit ko po, ang pagpapala kailanman ay hindi po natin maaawat kung patuloy po tayong susunod sa Panginoon. Yeah. Ma'am, can we have a short recap lang sa ating mga napag-usapan last Tuesday? And then, kasi mga kapatid, alam niyo po kung bakit tayo nagre-recap. Ginagawa natin sa lahat ng programa natin. It's because of the reason na isang linggo po yung nakakalipas eh. Naalala niyo po yung sinabi ni Pastor last Sunday sa pulpit, araw-araw yung counseling. Yeah. You see? And of course, particular, ang kagandahan mo sa atin, particular. Meron para sa mga nanay, meron para sa mga young people, meron para sa mga tatay. And of course, may lumilipas na oras, na araw, kaya magandang binabalikan natin para masundan natin ng tuloy-tuloy ang ating pong pinag-uusapan. Kaya wag nyo, again, I would like to encourage all the mothers from the areas, mag-send kayo ng picture sa GC ng inyo pong mga area para kayo po ay makita at maging encouragement sa mga other mothers. Alright? Sige po, Ma'am Marinelli. Nag-usap kami ni Ma'am Cynthia, palibasa hindi kami nagsisend dun sa GC. Hindi kasi host na kayo eh. Oo nga. Oo nga, dapat pala kami yung nauna mag-send. Sige, magsisend na kami bukas. I-recap muna natin saglit yung ating napag-usapan last week. Sabi po ni Sir Jao sa atin na nilikha tayo ng Diyos para dito. You are created for this. This is your primary purpose in life. Yung maging asawa, 'di ba? At maging ina sa yung mga anak. Excel and magnify what God gave you. And watch and grow sa ating mga programa. Manood tayo para tayo lumago. And be proud of what God has given you, of the ministries that He has given you. Siyempre, yung una nating ministry sa ating bahay at yung mga kasunod nating ibang mga ginagampanan din sa church. Amen. And si Ma'am Leslie po, nakwento niya sa atin na hanggang ngayon meron pa rin siyang struggle sa pagkokontrol ng kanyang temper. Pero natutulungan siya ng mga preachings sa TBL na programa at siyempre sa PSS at kay Pastor Hill na mga preaching sa pulpit. And spiritually, we have to cultivate ourselves to perform our ministry at huwag panghinaan ng loob na nasa bahay ka lang. Huwag mong sabing lang. Hindi dapat ikahiya. Right. Because it is the most important thing in your ministry. At huwag magpa-validate sa ibang tao. Dapat ang magpa-validate sa atin, si Jesus lang. Yung Panginoon lang natin, di ba? Amen. Hello, teka, may nagpop-up sa akin. Teka, hello mama, nanonood daw siya. Yung bianan ko, pambihira. Ay, wow, amen. Oo, wow, amen, Ay, nako, amen. pambihira. Hello mama. At saka yung pinsan ko, nasa Tarlac, ay si Bobot. Hello. Tarlac din po. Opo, pero hindi siya PSS. Pinsan ko na nasa Tarlac na doon nakatira, sir. Ngayon na tutuwa kami kasi nung last time kay Ma'am Leslie, talagang ibinahagi niya yung heart niya na magampanan yung cultivation niya. Paano niya cultivate yung kanyang family despite na mahirap para sa kanya dahil galing siya sa talagang career woman. Tapos suddenly, and 1 year pa lang siya, 1 year pa lang na talagang nasa as a housewife na wala pa yung asawa niya. Talagang ang kanyang bottleneck is yung kung paano niya didisiplinahin yung mga anak na sa kanya lahat. Yung load bilang nanay at bilang tatay ng tahanan. Pero biyaya ng Panginoon dahil meron tayong maayos na simbahan na kung saan nakasentro sa pamilya. Meron siyang PSS, syempre. Hello, mga PSS. Malapit ng graduation niya. Pero gagraduate na siya. At itong ating programa na talagang ipinahayag niya kung paano nakakatulong itong programang ito. Kaya natutuwa rin naman ako dahil through this program, kami rin, even si Marnelli, Sister Marnelli, ako, dito rin kami nakakakuha rin ng lakas. Lalo na dun sa mga nagbe-message dito kung paano ninyo pinagdaraanan yung mga ganyang bagay.
Alam nyo, malaking encouragement sa amin kung ibabahagi nyo rin ang inyong mga nararanasan through sa mga messages at sisikapin naman namin basahin, Sir Jao. Amen, amen, amen. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ito. Ma-share ko lang kasi para muling mabalikan po natin yung ating pong pinag-usapan. No? Napakaganda po kasi nito eh. Kung titingnan po natin na maigi yung sinasabi po natin na primary purpose natin, babalikan mo sa Genesis chapter 2, no? Verse number, kung titingnan mo una sa verse number 18. Maliwanag yung sinasabi dyan eh. Sa Genesis chapter 2 verse number 18. Sabi ng Bible, "And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Wow. So makikita nyo po dyan mga kapatid, no? Mula dyan mga kapatid, ang goal ng Diyos ay magkaroon ng helpmeet for him. And of course, inulit yan sa verse number 20. After creating every fowl of the air, after creating yung mga ibang bagay, sabi sa verse 20, "And Adam gave names to all the cattle and to the fowl of the air, and all the fowl of the air, and to every beast of the field. But Adam, there was not found an helpmeet for him." So, ito actually ang paliwanag na ng ating mahal na pastor. Sabi niya nga last Sunday, yung mga work, yung mga cattle ba, yung mga ginagamit na hayop, it can help us sa ating mga trabaho. But mga kapatid, hindi po yun yung talagang nakadisenyo eh. You see, hindi po yun yung wala doon yung design ng Diyos para maging katulong ni Adan. Kaya nga sabi sa verse number 20, "And Adam, there was not found an helpmeet for him." Was not found. So, hindi nakuha sa mga hayop. You see? So, mga kapatid, kaya ko yung pinapakita dito, kung babalikan po natin yung salitang helpmeet, it means an aid, mga kapatid. And minsan, makakakala lang natin ay mababa ang definition ng pagiging aid sa inyo pong pamilya. Pag pinag-usapan natin yung salitang aid, mga kapatid, it means to provide what is useful or necessary in achieving an end. Naunawaan niyo po ba yung mga kapatid? So, to provide what is useful, ibig sabihin, what is useful for necessary in achieving an end. Alam naman natin mga kapatid na ang pinaka-ina-achieve natin ay mag-glorify ang Diyos primarily bilang isang creation ng Diyos. The goal is to achieve na mag-glorify natin ang Diyos at the end of the day, at the end of the month, at the end of the week, the month, the year, and at the end, even at the very end of our lives. You see, that's the main goal. Akalain nyo mga kapatid, kung titingnan po ninyo, no, para sa mga asawang babae, we thought na yung gawaing bahay ay nandoon lang. Pero kung titingnan nyo po, yung primary purpose, babalikan natin lahat. Men are created, at tayong tao. You see, we are created, why did God created man? To have a creature set apart to worship Him. So that's the main goal. So that should be what we should achieve at the very end of the day, at the very end of the week, of the month, of the year, and even at the end of our lives. To glorify God. You see? To worship God. So makikita natin, kaya nawawala tayo sa primary purpose, it's because nawawala tayo doon sa goal. You see? Naiiba tayo ng goal na tinatry ma-achieve. You see? Hindi according to the purpose. Kaya ngayon, tingnan nyo mga kapatid, kaya kung binanggit po yan, it's because of that primary goal for man, nung nilikha ang babae, yan po ang aid ninyo to provide what is necessary to achieve that goal by your husband and by your family. Kaya hindi po magaan na trabaho yan, mga kapatid. You see? Because you have to glorify. Tingnan nyo po nangyayari. Bigyan ko po kayo ng magandang illustration, mga kapatid. Katulad nito, nagiging sariwa po sa atin at ginagawa natin topic dito ngayon. Yung about sa divorce, kung paano pinapakita ng simbahan natin na hindi po yan sinusuportahan ng Biblia. You see? Na kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, it's because, tingnan nyo po, ano po ang nakasira? Bakit nagkaroon ng ganyang mentalidad? You see? It is not necessary having that kind of thinking ng separation. You see, lalong-lalo na, sabi, kitang-kita naman natin, ang talagang nagpahayag po niyan at talagang pumukpok pa ng, ano ba tawag natin yan, ng maso, ano yung kahoy? May tawag dyan, ma'am, di ba? Yung pinapalo. Babae ba? You see, kung titignan niyo po, thinking of that, no, of that way na separation, it is not necessary, no? It is not necessary
para ma-achieve yung primary goal ng tao to glorify and to worship God. Kaya nga mga kapatid, para po sa mga mothers and wives out there, your office in the home, those are the things that will glorify God. Bakit? Yan yung dinesign sa inyo ng Diyos eh. As you do that, living your life as a housewife, doing that mga kapatid, you are just informing and showing the people na ito ang binigay na trabaho sa akin ng Diyos. And by doing that biblically and spiritually, babalik lahat yan saan? Sa Diyos. Bakit? Because it is God who designed you to perform that duty. To perform that responsibility. So saan na naman ngayon ang tulak ng tao ngayon? Saan na naman ngayon ang kabig ng tao? Babalik na naman lahat sa Diyos. Mag-worship na naman lahat sa Diyos. Mag-glorify na naman lahat ang Diyos. Yung sabi ko nga po sa inyo, nakakataba ng puso na makarinig kayo. No? Ang mga magandang maigol na hindi man kayo after sa competition at magpapasikat. Pero yung marininggan ninyo ang kapitbahay nyo, alam mo, nakakatuwa ka, no? Ang saya-saya mong ginagawa yung trabaho sa bahay, parang hindi ka nabuboring. Yeah. You see, napakaganda na maringgan ka ng salita ng ibang mga mothers. Alam mo, naiingit ako sa'yo. Hindi naman kita nakikita ng nakikipag-sosyalan o lumalabas kung saan-saan, pero parang saya-saya mo na nasa bahay ka lang. Amen. Naalala ko, yan din, ma'am. Yan ay isa sa mga word dati ni Ma'am Lermay. Kailanman hindi niya naisip na maging malungkot yung bahay. Ayan. Kasi paano mo magiging malungkot yung madami kang ginagawa? Active ka sa loob ng bahay. You see? Now, if there's a chance na tayo siya kaya nga sabi ko nga, ang blessing ng Panginoon ay talagang, of course, through our pastor, ay marami silang napuntahan sa ibang bansa. Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon siya ng ganong blessing. Pero sabi ko nga mga kapatid sa inyo, yan ang pinakamagandang mag-goal po ninyo as a housewife. May mga nakapagbanggit na ba sa inyo or nakapag-encourage na ba kayo ng mga mothers na maging masaya sila sa kanilang performance sa loob ng tahanan at even bilang isang asawa na wala kang ibang inaasikaso kundi ang iyong gwapong asawa? Yan. Wow. Yan. Ang iyong matipunong asawa. Yan. At ang iyong asawa na bubuhay para sa pamilya. You see, wala kang ibang maganda na makapag-encourage kayo na talagang makita yung joy na meron kayo, na inaasikaso nyo yung mga anak, na i-order lalagay nyo sa kaayusan ang inyong pamilya. You see? I mean, ang inyong tahanan. So, akalain nyo mga kapatid, kung titingnan po natin yung bagay po na yan, napakaganda na lahat ng ginagawa po ninyo ay makikita nyong babalik sa Biblia. Kaya ang testimony at ang reflection sa tao, babalik sila sa pagpupuri sa Diyos because of your performance sa ministry mo as a housewife. You see, alam niyo sa totoo lang, sabi ko nga, napakasarap minsan. Hindi lang kasi tayo gano'n na we are not made to, or we are not trained na rin na makipagsabayan sa social media para i-debunk natin yung mga nagsasabi na boring ang tahanan, boring sa bahay, parang nakakalungkot na yung buhay ng isang nanay, na puro na lang ganito, wala nang bago sa routine mo. You see, masasabi lang na yan ng isang asawa at ng isang nanay na walang pagkakilala sa Diyos at walang pagkaalam sa salita ng Diyos. But if you are listening, watching this program, and you're listening to every preaching na meron ng ating mahal na pastor, I'm telling you, mothers and wives out there, you will know, and it will always be refreshed in your minds. Laging sariwa, it will always be fresh in your mind na your position, your duty is a blessed responsibility. Bakit? Hindi naman po kami nag-assign sa inyo dyan. Diyos. Amen. And by the way, you are not just assigned. You are made for that. Amen. You see? You are built for that. Kaya po inilikha to be an helpmeet for your husband. You see that? Kaya nakita nyo mga kapatid, dito sa Biblia, ang primary is helpmeet. Kanino? Sa asawa po ninyo. Hindi po sa anak ninyo. Alam niyo, minsan kasi, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, ang nangyayari ngayon sa mundo, di ba? Makapansin po ninyo, pinagtutuunan na lang ng pansin yung anak, hindi na yung asawa.
Kaya ngayon, ang nangyayari ngayon, nagiging grounds tuloy ng ng problema ng away. Yeah. You see? Kung magsalita rin yun, makikita mo minsan, puro na lang yung anak, puro na lang yung anak. Ang kala ng mother sa mundo, tama yun. Walang masamang asikasuhin mo anak, pero tandaan niyo po, the primary is the husband. Yeah. Because kung walang asawa, walang anak. Yeah. That's the truth. Alisin na muna natin yung adoption na yan. Wala na, mga kapatid, hindi naman po yan yung pinag-uusapan natin dito eh. Technically speaking or normally speaking, you see, the natural flow, naturally speaking, you see, the way, the proper and biblical and God's way for you to have children is to be with your husband. Yeah. You see, wala yung mga ginagawa ng siyensya ngayon ng mga, surrogate ba yun? Mga ganun-gano nila. Wala yan, wala yung mga ganyan. Yan, mga patunay yan ng mga lumalaban sa pamamaraan ng Diyos. You see, na kaya ko lang sinasabi mga kapatid, it's because of that. You see, that's the primary. Kaya nga, you're a housewife. Wife in the house. You see, kaya sabi ko minsan ang sasabihin lang natin, ako, para na lang sa mga anak. No, mali. It's because, balik tayo sa primary job. You see, kaya nga kung check natin, ito magandang pagsiyasat, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Halimbawa, kayang tanungin kayo ngayon ng Diyos. Halimbawa lang, just for the sake of illustration. Harapin kayo ngayon ng Diyos. Masasabi mo na ba na blessing ka sa iyong asawa? Amen. Because ako'y naniniwala, as a housewife, the primary evidence that you are doing well in that ministry, in that duty, malaking blessing ka sa asawa mo. Amen. Balik na naman tayo sa Genesis. Sino ang ginawa, sabi ng Biblia, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Hindi sinabi ng Bible na, I will make him an helpmeet for the children. Maliwanag yan, mga kapatid, sa mga housewife na nanonood. But sinabi ng Biblia, I will make him, Adam, an helpmeet, an aid for him. You see? An aid for Adam. Yun po ang pinaka-pinupunto natin dyan, mga kapatid. Kaya ako sinasabi ito sa inyo, because you will only, I'm not saying this emotionally, for you to be emotional, but you will never feel the blessing of the Lord on this particular responsibility. Lalong-lalo na sa responsibility mo pagiging housewife, you will never feel that kung hindi mo nauunawaan ang papel na ito. You see? Kaya nga sabi ko, yun yung magandang tanong Kung haharapin kayo ngayon ng Diyos, the question is, pag yun ang tinanong, are you really an aid for your husband? Are you really now a blessing to your husband? You see? Yun yung mga magandang masiyasat po ninyo sa sarili nyo. Blessing pa rin. Paano kaya ako nagiging blessing sa asawa ko? Sa araw na ito, paano ako naging blessing sa asawa ko? You see? Sa linggo na ito, paano ako naging blessing sa asawa ko? Sa buwan, sa taon na ito, paano ako naging blessing sa asawa? Because I believe if you are a blessing to your husband, the more that you are a blessing to your children. Yan po yung napangin. Kung yung asawa mo, naasikaso mo, paano pa yung mga anak mo? O, di ba? Ganun lang po yun. Kaya ako sinasabi sa inyo, mga kapatid, it's because if we're going to entertain the thinking of this world, mga kapatid, I'm telling you, walang kahihinatnan. Talagang ang tao ay wala lang alam sa salita ng Diyos. Kaya ang nangyayari is laging ang ginugol na nila is outside the will of God and outside the plan of God. Yeah. Outside the blueprint ng Diyos. Kaya kung last week ay pinagpala tayo, mga kapatid, ng guest, bagamat dalawa lang po dito nakikita si Ma'am Cynthia at Ma'am Marinelli. By the way, nanonood po si Pastor Hill. Pastor Hill, magandang tanghali po sa inyo. And as I said, kung dalawa lang po sila, may guest pa rin po kami ngayon. Kita nyo naman kanina yung impormasyong pangkalusugan. Ay napakaganda ng kanilang background Talagang pangkalusugan yung kanilang background kanina kasi green na green Talaga namang siguro, hindi ko lang alam ngayon kung ganun din yung background kasi yun yung pinakiusap ko Kaya nice ko lang i-welcome ang makakasama po nating guest ngayon. Last time si Ma'am Leslie, ngayon naman si Ma'am Christina Trinidad. Ay,
Hello, Ma'am background. Tina. Yan. Ayun, may mga background talagang. Live background po yung mga tao na nandun. Mga pastor's wife. Yan. Yan, madami yan. Yan, magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Tina. At sa mga background niya dyan, mga extra sa pelikula. Ha? Nakamute. Sir Mike, nakamute kayo, Sir Mike. Minute muna namin kayo kanina kasi naririnig kayo. Yan. Okay na, Sir Mike? Yan. Yun. Sige nga po. Magandang po sa lahat ng taga-subaybay ng The Baptist Lunch. Amen. And sa lahat ng mga viewers from local and abroad. Welcome po sa The Baptist Lunch and welcome to Ramos. Ang bira. Kada po kami. Ang bira. Nagpa-practice po kasi yan sila para sa graduation of Bible School. Pastor Hill, magandang tanghali po sa inyo. May mga extra tayo sa likod. Madami mong fans club mo dyan, ma'am. May mga fans club ka agad sa likod, Ang bira sila. Pastor RJ nandiyan dyan. Yan, Sir Mike. At sa mga iba pang mga ladies na nandiyan dyan. Alright. Ma'am Tina, magandang tanghali po muli sa inyo. And, ayan, katulad nga po ng ating tema ngayon as the housewife, ay kayo rin po ay bago-bago lang na talagang natutok ba? Tutok na housewife. Yan. Kaya, kasama ko po dito si Ma'am Cynthia at si Ma'am Marinelli ay para ating mapakita muli sa ating mga panauhin na kung paano po o ano po ang na-develop sa inyo ng role ngayon ng as in solo housewife na wala nang kaagaw na oras. Wow. I mean, talagang hindi na katulad dati na kayo po ay nasa serbisyo ba? Ma'am, can you give us just a short background lamang po bago po kayo talagang nasolo dyan sa inyong pagiging housewife? Sige, para makilala kayo ng ating mga nanonood. Magandang tanghali po muli. Ako po si Mrs. Cristina Trinidad. Wow. Dati sundalo po. I spent 27 years and 8 months in the service. Wow, 27 po, years. Halos kalahati na aking buhay po ay nagugol ko po sa serbisyo. Pero, once nag-decide po ako, once and for all, kami ni Brother Roy, kasi sinabihan na niya ako, mag-resign ka na. Sige po. Pero nung una talaga, hesitant pa ako kasi nag-enjoy pa ako. Pero nung sinabi na niya, hindi, it's my term naman na pagbigyan mo na ako. Sumunod ka na kung ano sinasabi ng Bible. Kasi kung hindi, mai-impede or mapipilter yung blessing na bibigay ng Panginoon. That's right. So sumunod po ako, sir, and then the blessing sunod-sunod na po. Hindi lang po in terms sa money, kundi po in terms sa health, in terms sa career ni Brother Roy. Yeah. Kasi in terms din po, sa akin po yung PSS talaga, sir, na pinag-pray ko po for 12 years. Kasi nahinto po ako nung napunta lang po ako sa Holo during the Ultimatum 1 and 2, gera po ng panahon ni President Macapagal Arroyo. So doon po nahinto yung aking PSS. So ang blessing po doon nung naging playing housewife or full-time housewife po ako ay nabigyan po ako ng opportunity na matapos ko po yung aking PSS. And then masupport ko po si Brother Roy to push up his career na hindi ko naman po sinasabi na dahil sa akin, pero sabi nga po ng Bible sa Genesis 2, yung kanina, sir, yung binabanggit mo kanina. 18 po. 2:18 na helpmeet sa aking husband. And totoo po yun, biblically. And nakikita ko po yun. So, in some other ways, alam ko po kay Brother Roy na malaki rin po yung factor na wala na po ako sa service at nasa bahay po ako. That's right. To assist him na tugunan yung kanyang pangangailangan, personal, and sa kanyang career. Yun, sir. Yeah. Amen. So, grabe, tagal, no? 27 years. Talagang, akalain nyo, half of her life ay nasa serbisyo po kayo, ano? At hindi. At sa iyo nga sinasabi ko, kaya ngayon, talagang sa totoo lang ay bagamat nandito naman din kayo po nasa church yung pagkadalaga po ninyo at kayo nasa serbisyo, pero ganun pa man ay ikaw rin naman, Ma'am Cynthia, di ba? Pero ganun pa man ay iba pa rin ng iba pa rin yung pumasok na kayo ngayon ng ito'y kumbaga mga hindi naman sinasabi nating bagong-bago, pero you will still feel the difference.
Di ba, Yes, Ma'am sir. Cynthia? Totoo po, sir. Yeah. Yes, sir. So, sige po, sige, Ma'am Cynthia, baka may question kayo. Opo, actually, itong si Ma'am Tina, magkasama na kami nito, dalaga pa lang kami. At Yeah. malimit kami nagkakaroon ng fellowship. Lagi niya sinasabi, ang natatandaan ko noon, Ma'am Tina, sinabi mo noon, 20 years ka pa lang in service, binibigyan ka na ng pasubali ni Sir Roy na mag-resign na sa trabaho pero tumagal pa rin. Ngayon, for that, yung 27 years, ano yung kaibahan ng iyong ginagawa sa kanya? Siyempre, asawa ka na niya noon na nagtatrabaho. Pero ano ang diferensya? Ano yung nakikita mo na nakatulong sa kanya na motivate siya lalo sa kanyang career at sa kanyang personality na lalo pa siyang mag-grow bilang isang sundalo, isang pangunahing sundalo ng ating bansa? Ano ang naging part mo sa kanya ngayon? Yung differences mo, Ma'am. Oo, difference. Po. Dati, kung sasabihin niya, sasamahan mo ako sa ganito. Ayan. Wait lang, mag-file muna ako ng leave. Kung halimbawa may leave, travel siya, wait lang, ganyan. So marami talagang impediments na nakakahinder sa kanyang pag-grow fully sa kanyang career. Na I know na hindi ko naibigay, pero hindi naman po ako, it's not yet too late para ibigay ko sa ngayon. Yeah. Yung buho ko. So, ang kaibahan lang po doon is, sa akin, hindi naman po mahirap na mag-adjust kasi flexible naman po tayo, sanay tayo sa hirap. Hindi po ako nahirapan na bumangon ng maaga kasi sanay na po ako, ginagawa ko na po yun. Yeah. At least ngayon, natututukan ko siya na i-prepare yung food niya, yung mga healthy foods po ba? Wow! Yeah. Gagawan ko po siya ng mga naka-blender na mga fruits and vegetables. Wow. Then maglaga ako ng mga pagkain niya na I'm trying to prepare foods para sa kanya para hindi rin po siya magkasakit kasi although busy siya talaga sa kanyang trabaho and other activities aside from sa church, kasi busy din po siya sa church. So talagang, nire-remind ko din po siya sa kanyang kalusugan na ang buhay natin ay isa lang. Pag nasira yung ating health, ay hindi na po tayo makahiram kahit mag-loan tayo. Yeah. So at least, nandyan lang ako pag kailangan niya ako na, halimbawa, may natanggal na butones niya o natanggal yung butones na aking sige, madali lang gawin. Yung mga simple things po ba na nakakaya na isuot ng asawa. Kung halimbawa, ano ba naman yan, General? Pero bakit walang butones? Ano bang ginagawa? Bumirang kasi sa asawa yun eh. Totoo po. Yung halimbawa, yung damit niya, yung kwelyo niya, kung saan-saan, o kaya medyas niya, hindi magkaparehas ang color, magbubumirang talaga sa akin yun, nakakahiya. At sasabihin niya, di ba may asawa yan? Nasaan pa yan yung asawa niya? Parang ganun, simple lang ba, sir? That's right. Oo, hands-on na. Yeah. Kung dati, alam ko talagang meticulous sa pagkain ni Sir Roy. Dati, nakikibalita ka lang. Ngayon talaga, ikaw na mismo ang gumaganap ng mga preparation ng food niya. Dati sinasabihan mo lang siya, bawal yung ganyan. Huwag matamis. Huwag masyadong ganitong pagkain. Pero ngayon talagang actual na So yun yung nakikita niyo, ma'am, na talagang kaibahan. Mas hands-on na po kayo ngayon kesa dati. Yes, sir. Opo. Tsaka iba talaga yung iba talaga yung personal touch ng bagamat pwedeng gawin naman ni Sir Roy yun, pero syempre, yun nga kaya gusto ko yung sinabi kanina ni Ma'am Tina na talagang kala lang natin ito para sa mga housewives, no? Akala niyo po simple lang yung mga kayo na yung mag-aayos ng botones. Kaya naman namin gawing lalaki yun. Pero ito na nga sinasabi ko yung nandiyan kayo to do that, kumbaga mas magiging productive ba? Yeah. Correct. You see, yun yung sinasabi ko kanina na that's the very purpose ng Diyos kung bakit nga help meet for Him. Yeah. You see, because mas magiging productive yung katulad yung sinabi ni Ma'am kanina. Mas lalo pang sa work magiging productive pa sa work si Sir Roy. It's because yung mga simple things, hindi niya naiisipin na, teka lang, ano ko muna to? At kasi siguro naman, may that time, lalo na, may time din, syempre, sundalo kayo, ma'am, iba rin yung assignment nyo. So, may mga times din na wala kayo, hindi kayo magkasama. Oo, military. Military, sundalo
Di ba? Katulad nung sinabi mo kanina, ma'am, may assignment kayo na malayo sa iyo. Naririnig ko rin naman yun nasusumpungan ko rin naman yun wala naman ako ibang mga kadikit dito, sila Sir Roy din naman So, ibig ko sabihin, nakikita ko rin naman noon na talagang may timeline, hindi sila magkasama. Totoo. Because of pero ngayon, wala nang alalanin si Sir Roy na may time na hindi sila magkasama kasi aalis siya, meron siyang shake or blended fruits. Vegetable, diba? Kaya pala, medyo nalugi tayo doon, Sir Roy. Pero totoo yan kasi kahit sa bagay. Kasi totoo minsan, kita ko nga, sabi nga ninyo, Ma'am Tina, pag team preparation, mag-host dito si Sir Roy, kasama niya po kayo. Di ba? Yun yung sinasabi ko na isa sa mga bagay na dapat ninyong makita mga housewives na huwag kayong papalason sa kaisipan ng mundo na akala nyo, mabira, pag-aayos na lang ng butones, iaasa pa sa akin. Because that's what you are made for. That's the point. Huwag nyo pong lalangin yan. Huwag nyo pong i-degrade yung sarili nyo because God gave you that responsibility. Diyos nga, hindi kayo tinitingnang mababa Diba? Nilalason lang ng mundo yung kaya. Tingnan nyo yung sinabi ni Ma'am Tina ngayon. Very simple things na akala mo simple lang sa pananaw natin. Pero sa aming mga lalaki, malaking bagay po yun. Amen. Ako na po nagsasabi sa inyo, malaking bagay po yun na kayo po, yung nakakaasikaso sa ganyan, lumuwag lang ng konti yung butones kasi parang nakakapit na lang yung matatanggal na. Aayusin, hihigpitan lang. Malaking bagay po sa amin yan. Kaya huwag nyo pong lalangin yung mga kala nyo lang simple yan. Pero simple pero rock. Tsaka yung sir, mga butas na medyas. Yes. Asawa ang nakakakita niyan. Dahil pagka yung mga asawa nating lalaki, andyan lang, okay lang yan. Hindi naman nakikita yan. Pwede na yan. Biglang pupunta kayo sa ibang bahay. Totoo tapos yun, kasi magtatanggal ng sapatos. sa aming mga lalaki, hindi ganun ka-issue yun diba? Kaya naming dalhin. Correct. Pero tama nga yung sinabi ni Ma'am Tina kanina. Diba? Akalain mo, asawa ka na. Nasa yung asawa nitong general na to? Bakit di magkapares yung kulay ng medyas? Baka mapagkamalan sa ibang bahay pagaling. Hindi, totoo yan. Kasi siyempre, yun yung sinasabi ko. Actually, napag-uusapan din namin yan ni Ma'am Yang We reflect each other. Kung anong itsura ko, at makikita yung itsura mo, sa'yo magre-reflect yun. Kung anong itsura mo, magre-reflect din sa akin yun. One flesh na You see? Kaya maganda yung sinabi na yun So, yung nakita ko, yung sinasabi ni Ma'am Tina kanina, unang nakita ko talaga yung pagiging hands-on. Mas hands-on na ngayon. Kaya tuwan-tuwa ako, sir, pag nakikita ko sila sa social media, mag-feed sa akin, nandoon si Sir Roy. Sabi ko, behind this man is a woman. Ito si Ma'am Tina. Kaya, hindi maalis yan. ini-screenshot ko yun, pinapadala ko lagi sa kanya. Totoo yan. Yung mga comments. After hindi ko nakita yun. At saka ma'am, sa totoo lang, kayo naman, pare-pares naman kayong mga asawa lang, retired nga, pero pare-pares kayong asawa ng mga sundalo. Hindi lahat ng asawa ng sundalo kayo po makakapagpatotoo niyan. Hindi lahat ng asawa ng sundalo ay nasa parehas ninyo pong mindset at nasa parehas ninyong galaw sa kanilang mga asawa. Amen. Tsaka sir, nakita ko yan kay Ma'am Tina kasi 'di ba, timing after siya nag-retire, naging officer siya, president ng Philippine Navy Officers' Wives. At hindi lang yun, talagang sinagad ng Panginoon yung promotion niya. Naging presidente siya ng AFP, Ladies Club. Wow. So grabe 'di ba yung promotion na binigay sa kanya just because she obeyed her husband na mag full-time wife siya. Ayun, binigyan siya ng responsibility na alam ko, Ma'am Tina, 'di ba? Kayo na po ang magkwento. Paano po naging blessing sa inyo nung naging officer po kayo, 'di ba? Syempre, ano po 'yun? That's another side of being a full-time na housewife. One of the blessing na naging nung nag-retire ako na they choose me or they select me to be the president of the Ladies Club, Navy and AFP. Yung na-impart ko sa kanila na pwede pala magsuot ng palda. Wow. Consistently. Yun ang sinasabi. Sa lahat ng occasion. Na kung tatanungin nila, bakit iba ka? Ba't naiiba yung yung suot mo? Bakit hindi ka mag-pants? Kapag yung sinasabi ng Bible. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na bawal. Ito yung sinasabi ng Bible na ito yung dapat na isuot ng babae. And then nagkaroon din po ako ng chance na ma-sharean din po yung mga ladies na wives din po ng mga star kasi para maiba rin po yung environment na nakagisnan na namin, more on socials, more on chismis, dapat maiba.
makita nila yung distinction ng Christian and unbeliever. So, nung nakita na, which is I know nakita din po nila, lalo na sa Philippine Navy, nung naalis na ako, parang hindi na, parang ganun. So, makita pa rin nila yung distinction ng leadership ng isang Christian at saka unbeliever. Yun ang maganda doon. Kasi, yun yung sinasabi. Kaya nga, lalo pa ngayon, graduating si Ma'am Tina, kung makikita yan ng mga asawa rin, ng mga opisyal na graduate pa kayo sa Bible School, and makikita nila. Philippine School of Philippine School, makikita nila na ganyan. Kaya talagang malaking blessing talaga sa, malaking blessing sa another responsibility katulad po niya na kayo ay president ng AFP Wives, di ba? So, ibig ko sabihin, talagang makikita nila na mas marami pa. Kaya yung pagiging, akala yung galing, nakita ko lang, ma'am, no? Na parang, Ma'am Tina, nakita ko lang kung paano inihanda siya ng Panginoon o na ibigay role. You see, ito mas mabigat pa kaysa sa kasi ngayon, kailangan ni Ma'am Tina talaga pagtuunan ng bansin yung kanyang pagiging housewife because maraming mabibigat siyang matuturuan ng pakikitaan ng ehemplo ng tinuturo ng Biblia. Ano ang blessing na tinuturo being a biblical housewife? Amen. Na sinasabi ng ating mahal na pastor. Any challenges, ma'am, na nakikita nyo ngayon sa part ninyo? Ngayon, yung mga bagay na nakikita nyo, kinukultivate nyo ba? Kasi sabi nyo nga, bagamat nandito tayo sa church, at nandito na kayo, matagal na, and nag-asawa ka, dito na rin po kayo nag-asawa, and dito po kayo naikasal ni Sir Roy, pero yung trabaho ng pagiging housewife is fully talaga is lately lang ninyo kumbaga na-experience o ini-experience nyo pala ngayon ay any challenges na nakikita nyo na kailangan nyo i-cultivate sa sarili ninyo sa mga panahon po na ito? Yan. Actually, Sir Jao, although daily is may mga challenges na ibang marating, pero daily din po ako nag-grow through the Word of God. And isa sa blessing po doon na may daming langaw kasi dito, sir. Kasi baka maraming mangga na lalaglag. Opo. And one of the blessings there po sa akin na nakaka-overcome po yung mga challenges na yan is yung Word of God na naririnig ko po sa pulpit. And then, na-augment din po ng PSS. Amen. Na which is, may mga specific terms po doon sa PSS na hindi na po nahihimay-himay masyado sa pulpit. Pero, ang kagandahan po doon, sir, natitrain po lalo, na-enhance po lalo, or nahahasa lalo po sa PSS, na alam ko, magagamit ko po bilang asawa. Amen. Kaya nga po, hindi ako nahihiya, or pinagmamalaki ko talaga, kahit sa mga friends ko na sir, na ladies, na graduating na ako sa school. Sabi, bakit magpapastora ka? Sabi, hindi po. Ganyan laging alam na term sa military wives, ma'am, no? Pag may Bible ka, no? Papastora ka. Yes, sir. Yun ang alam nila sa civilian, na pag nakita nila na nagbabasa ka na, magpapastora ka ba? Sabi, hindi po. Tutulong po kami sa gawain ng Panginoon sa pamagitan ng aming pastor. Marami po kami magagawa na biblically, na natututunan na po namin po doon, na may apply po namin, na maitulong namin sa church at saka sa aming family. Makita naman po natin, sir, na sa military lives or sa family ng mga military, hindi po tawag dito, makita po natin na nakikita ko po to, sir, ewan ko lang kung nakita rin ni Sis Marnelly, napaka-successful mo as a military husband or wife, and yet failure ka sa family mo. Wow. Yun po dapat ang i-balance, or mas mataas pa rin dapat po ang family. Kasi pagdating ng retirement, sir, babalik ka rin po dun sa family mo, sir. Yun, tama. Hindi ka naman pumanatili dun sa karir mo na nasa peak ka ng karir mo, na mamayagpag ka. Pero iniwanan mo yung pamilya mo. Yeah. And then, pag retired, wala ka nang mabalikan. Bakit hindi na lang po, bigyan ng priority more sa akin lang as a wife, tulungan yung husband para ma-uphold po yung family. That's right. Pabalikan po niya paglabas niya sa service o pag-retire niya. Yun po yung role ko bilang asawa, sir, is tulungan ko si Brother Roy na although hindi ko naman sinasabi na mas strong ako sa kanya kasi weaker vessel pa rin ang babae, pero marami pong
role ang babae sa pamamagitan ng housewife na maitutulong ko po sa kanya. Yes. Ayan. Yes. So ma'am, primarily, no, yung kanina, primarily, yung technically speaking, no, bagamat syempre, alam mo yung katulad niyan, sinabi nyo kanina, syempre, sundalo kayo eh. So may training kayo sa mga bagay-bagay. Pero when it comes to, para maging tulong po sa ating mga, maging encouragement and help dito sa ating mga mothers and wives na nanonood, yung bagay na kinukultivate nyo, kahit just one na on the process na kinukultivate nyo sarili nyo, na gusto nyo pang kalaguan para mas lalo pa kayong maging effective housewife. Like for example, when it comes to character or to the attitude, sa ganung bagay sa pagiging housewife, ano yung nakikita nyo po na kailangan yung ma-cultivate sa inyo pong sarili? Sir, yung patience. Kailangan ko pahabain ko yung patience. Yes, amen. Mahabang patience yun, sir. Kailangan po talaga. Kailangan ko pong makultivate po yun para makita po yung full potential ko din po at saka ni Brother Roy. Amen. Kasi minsan gusto kong, sa isang bagay, gusto kong magawa agad. Minsan nag-fail ako kasi may mga hindrances. Or kung halimbawa, meron ako diniligate na trabaho, nag-expect ako na magawa ka agad. Or kagaya ng expectation ko magawa niya. Kaya kailangan ko mahaba yung patience po. Yeah. And yet, kailangan ko rin pong intindihin yung patience din po sa oras ni Brother Roy. Iba na rin po talaga yung oras niya sa ngayon kaysa nung junior siya, sir. Yeah. Kasi mas mahaba ang time niya sa akin at sa bahay at saka sa church. Ngayon, mas mahaba ang time niya talaga sa career. Sa career niya. Every now and then, tinatawag siya. Yeah. So, para sa mga asawa dyan, no, maliwanag yun. Patience. Ay, napaka-importante po na inyong ma-cultivate sa inyong mga masa. Baka may gusto kayo i-share dyan, may gusto pa po kayong Ayun, sige po, Ma'am Tina. Sa lahat ng inyong ginagawa, paano mo naman nararamdaman yung appreciation ni Sir Roy sa mga ginagampanan mong mga responsibility sa kanya? Na difference, iba yung noon sa ngayon. Vocal ba siya? Oo. Ma'am Cynthia, si Brother Roy, hindi siya alagain kasi yung mga gamit niya, yung mga damit niya, siya talaga nakakaalam. Actually, yung locker niya is mas maayos kaysa locker ko sa totoo lang. Naka-ano po, sir? It's a tie. According to height, according to color, and according to ganon. Minsan, siya rin ang nagre-remind sa akin. Nagtutulungan kami na mag-cultivate each other, sir. Yeah. Wow, Ako, mag-cultivate din siya. Parehas kami mag-grow daily. Yeah. That's it. Ako, hindi lang po din siya. Yeah. So, ang weakness niya kasi pagkain, kaya kailangan ko talaga handaan. Pagkain. Handaan, sir. Pero sa mga gamit, sir, siya talaga sa mga gamit niya. Yeah. Pero yung mga, halimbawa, mapangsimba niya, tatanungin niya ako, anong color ang dapat dito? Wow. Ito, dapat ito. Ito. Yeah. Tinatanong niya ako. Ma'am, napansin ko minsan nung nagmi-meeting tayo sa Pinowa dati, biglang dumating si Sir Roy na walang pasabi. Nagdala siya ng buko pie yata. Tapos dumaan lang talaga siya para idaan yung buko pie kay Ma'am Tina. Wow. O, diba? Yun yung one way na pag-appreciate niya ng ginagawa mo. Sabi nga dito ni Ma'am Blessy, sabi niya, mas maayos po talaga pag wife ang nag-aayos ng basic need ng husband. Kasi po, may touch of love. Yeah. O, diba? Amen. Yeah. Oo, at saka kanina, sinabi ni Marie Chris at saka ni Sister Genesis, yung katungkulan, yung mga responsibilities ng mga asawa, talagang hindi ka maboboard kung talagang gagampanan mo, ay, ang daming trabaho sa bahay. Madami yan. Para sabihin mong naboboard ako, ay kung gagampanan, kulang nga yung 24 hours in a day. Yeah. Kung kailangan tayo magpahinga pa rin. Reserva yun para sa ating asawa. Yes. Yung totoo po yun eh. Kasi, yun po yung, tama yung sinabi kanina ni Ma'am Tina. Kasi, you have to cultivate yourself so that you can motivate your husband. Yeah. And then, from motivating your husband, yun naman yung time na mapunta kami in a realization na kailangan din namin mag-cultivate to motivate you. Amen. You see? So, kaya yung sinasabi kanina ni Ma'am Tina na when you cultivate yourself, you motivate your husband to cultivate himself as well to motivate you. So, nakita niyo po yung cycle. Kaya magaling talaga ang plano ng Panginoon. Kaya pag hindi mo talaga sinunod ang plano ng Panginoon,
talagang ito yung mangyayari sa iyo, yung mga tao na nakikita natin ngayon sa mga mambabatas natin na basta na lang mag-approve ng kung ano-ano na wala silang kaalam-alam. Amen. It's because of the reason na gano'n na nga yung nangyayari. It's Amen. because wala silang bagay na ginagawa sa sarili na to motivate their husband or their wives para i-cultivate yung sarili, to motivate din. So, para maging maayos, kaya makikita nyo, kung both the husband and the wife cultivate themselves, talagang ang motivation, paikot ng paikot sa kanilang dalawa. So, mamomotivate to do her role, mamomotivate yung asawa rin to do his role because of what his wife is doing to motivate him. So, makikita natin talaga na maliwanag yung sinasabi mo ng Biblia. Makikita natin na primary role pa rin talaga eh. Kung babalikan pa rin talaga ninyo, wives, yung primary role po ninyo, kung paano kayo nilikha ng Diyos, you will appreciate and enjoy more the blessings. Which is speaking of. Now, Ma'am Tina, can you share something po na kumbaga ay nakikita nyo na, bagamat marami na, pero nakikita nyo yung nagiging blessing sa inyo ngayon, yung, can you share a blessing ngayon na inyong nararanasan na hindi nyo nakuha nung hindi ba kayo full-time housewife? Ano sir, yung being together. Wow. Yun! Totoo yan. Yung lagi po kaming magkasama kahit saan. Kumbaga, I believe that. Blessing po talaga yun, sir, kasi pag sabihin niya na sumama ka, wala na akong pagpaalaman na boss, hindi na ako kailangan magpaalam kung kanino. And one thing is, pag sabihin niya, pakiayos mo nga ito, may time na rin po ako na gawin ko yung i-delegate niyang trabaho sa akin, sir. Kasi tutok na po ako sa kanya, nakafocus lang po ako sa kanya. That's the word. Para hindi na po wala na pong sidetrack na nakaka-distract sa akin para maibigay ko yung full-time support ko sa kanya. Yun. Alam nyo, napakaganda nun no? Napakaganda nun na yung binanggit mo na yun, Ma'am Tina. Yung binanggit nyo na yun na yung blessing ng togetherness. Yeah? That's really a blessing. Ano, minsan sa panahon ngayon, talagang hindi na na-appreciate yan as a blessing. Talaga kasi ang tao naging materialistic na eh. You see, the blessing na nakikita lang natin are the material things that we want to enjoy. Pero yung pagiging oras na magkasama kayo, yung oras na naibibigay mo sa asawa mo, hindi na nila nakukuha na blessing yun eh. Kasi, yung iba kasi ay hindi nila naranasan na katulad ng sinabi ng Ma'am Tina, half of their lives, katulad din sa inyo rin, may mga career kayo na talagang, half of her life talagang nasa trabaho eh. Di ba? Nasa trabaho. So, ibig ko sabihin, yung oras, no? Lalo na, nung nagsasama na sila. You see, yung nagsasama na buhay ni Sir Roy, talagang half of your life and most of your life ay talagang ang oras ay hati. At yung gusto nga yung word kanina, tutok na ngayon. You see, kaya yun yung, it's a blessing, yung matutukan mo at mabigyan mo at magkaroon ka ng tamang oras at panahon para sa asawa mo. Yet, that's a blessing. I think, sir, si Ma'am Tina, kung hindi niya na-mention, if I may mention, isang blessing niyan materially is nakakapag-travel sila together abroad. Nakailang beses din si Ma'am pabalik-balik abroad because may trip si Sir Roy, kasama siya. So, I think it's a very beautiful blessing na magkasama kayo mag-asawa sa ibang bansa. Diba? Kaya, alam mo, napaka-importante talaga niyan. Kaya, again, sabi ko nga po sa inyo, makikita nyo dito para sa mga wives, para sa mga mothers dyan, para sa mga wives, makikita nyo po dito talaga, masaya. No? Masaya ang pagiging, ang pagsunod sa plano ng Diyos sa buhay nyo, sa responsibility nyo as a housewife. Alright, bago tayo magtapos, Ma'am Tina, baka you want to share a last encouragement, few words of encouragement para sa mga nanonood po nating mga housewives as well. Sir, ang masasabi ko lang po sa mga housewife, hindi po nakakababa sa kalagayan natin bilang babae o bilang asawa ang paglingkuran ng ating mga asawa, kanya-kanyang mga asawa. At hindi rin pong nakakababa or kakulangan natin kung nasa bahay po tayo na mag-focus or magsilbi sa ating mga asawa. And gusto ko lang po iwan, sir, yung verse sa 1 Timothy 5:13. And withal they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers,
also and busybodies, speaking things which they ought not. Yung wag po sana natin entertain yung idleness sa ating buhay kasi hindi sa bahay kulang po yung oras na i-spend natin kung planuhin lang natin mula pagising hanggang sa pagtulog ang ating activity sa loob ng ating pamamahay. Kulang po sa totoo lang. Marami pa pong dapat gawin sa bahay. Yun lang, sir. Amen, amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Tina. Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, last words natin para sa ating episode ngayon. Thank you po, Ma'am Tina, for sharing your experience with us and for somehow sinusupport nyo yung stand natin na maging helpmeet tayo sa ating mga asawa. Sana marami pang ma-encourage na mga nag-iisip pa lang kung magre-resign na ba sa trabaho or magtatrabaho pa ba, na sana hold your fortes, na dyan lang kayo, hold your fort, na stay put, being a housewife, being a mother, and enjoy this blessing because hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, diba? That's right. One day, pagising mo, nasa langit ka na. So, hindi mo nakasama yung asawa mo, diba? So, we never know how long we live. And so, we get to make the most of it. Kung ano man yung binigay sa atin ng Diyos. Siguro, ang sarap nung feeling na pag hinarap na natin yung Panginoon, sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. So, sana tayong lahat, yun ang i-goal natin na magampanan kung ano yung purpose na ginawa for us sa atin ng Panginoon. That's right. Ma'am Cynthia. Maraming salamat, Ma'am Tina, sa healthy na binigay ninyo sa aming salita regarding sa pagiging isang full-time na housewife kay Sir Roy. Talagang naging encouragement ito palagay ko sa bawat isang nakikinig ngayon. Maraming salamat. At talagang tayo, kung mamumuhay lang tayo doon sa purpose ng Panginoon para sa ating buhay, tayo may mga kanya-kanya tayong mga objective, may mga kanya-kanya tayong naisin, pero kung doon tayo talagang mag-i-stick sa purpose ng Panginoon sa ating buhay, yung sinabi dito sa Genesis 2:18, enough na ito para sabihin nating, Lord, tinatamasa ko na yung blessings ng pagsunod ko sa inyo. Talagang tayo'y susunod na maging helpmeet sa ating mga asawa. Amen, amen, amen. Alright, so again, para po sa mga mothers and wives out there, I believe that ito po'y naging blessing po sa inyo. At it's a great blessing na may ganitong programa at nakakakita po kayo ng mga testimonies na talagang ito po'y hindi scripted but we are scriptured. Yan ang lagi ko pong sinasabi. Maganda yung binanggit dito ni ni Sir Lamsel kanina, Ma'am Tina. Sabi niya, nagpapaalam pa rin si Ma'am Tina sa boss niya na walang iba kundi si Rear Admiral Huya Roy. Talagang may echo. Anyways, again, maraming salamat po muli, Ma'am Tina, sa inyo pong pagsama po sa amin sa episode po na ito. At maging sa inyong mga pansilab na nasa likod. At tawagin ko sana si Pastor kaso nawala eh. Nawala si Pastor eh. Alright, pumasok yata sa loob. Nasa loob, sir. Yeah, nasa loob po yata. Yeah. Well, anyways, ako po nagpapasalamat sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong programa and sa lahat po ng mga wives ng North, South, East, and West Corner and even to our viewers nationwide, worldwide, and even to our CSI family na some of them ay nandiyan dyan. Yan, and nandyan sila Pastor RJ, sila Sir Mike, sila Sir Marlon, yan, nandiyan dyan sila lahat. And it's always a great blessing na nandiyan dyan po at nakita nyo, nai-enjoy po ng ating mga kapatiran yung ating pong nakikita po ngayon doon sa Ramos Tarlac. And marami na mga kapag-testify ngayon, ma'am, kung anong blessing meron sa Ramos. Wow! Yan, kaya talagang nandiyan na rin po yung ating mga kabataan. Mahigit, I think, kulang-kulang 20 na sila na nandoon. Kasi may 8 sumama may mga humabol pa kay, may sinabay ako sa mga 4th year and 3rd year na nanggaling dito eh. So, humabol sila nung tanghali. Yan. Kaya patuloy natin panalangin na sila ay patuloy na matrain ng ating mahal na pastor. Kaya keep praying for our pastor,
for the physical strength na kailangan niya, and even sa more wisdom and knowledge na ating kailangan ng ating mahal na pastor. Alright? So wag po natin kalimutan mga kapatid, ang ating pong pananambahan sa araw po ng bukas, Wednesday, our midweek service. I believe that this will always be once again a blessing for us. Let's not miss the service. Let's bring first-time visitors at magkita-kita tayo sa pananambahan natin bukas po ng gabi. Alright? Muli, maraming salamat. Ma'am Tina, thank you again. And again, Amen, amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Amen, amen. Alright, and again, so all our viewers, thank you for being with us. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday. See you next episode. Bye!